laman ng message. Para kasi mawala yung confusion na ano kaya yung na-realize ko, ano kaya yung sinasabi ko na tama si Kuya Ram. Kasi yun po ba i-share ko yan sa inyo? Tsaka kahit noon po, inaano din ako niya ni Kuya Val. Nag-chat niya sa akin, hindi ko alam kung kung legit account po ba to ni Kuya Val. Nag-message siya sa akin, nag-ano siya ng opportunity. Parang sa business related po yung chinachat niya sa akin. Tapos yun, nagkausap naman po kami ni Kuya Val, pero regarding doon. Pero noon, nung umalis ako sa Kalingap, kinokontact din naman ako niya ni Kuya Val. Pero ako po kasi, parang hindi po ako basta-basta naapektuhan sa mga sinasabi. Especially pag nakikita or naano ko naman na parang parang wala, content lang, parang may masay lang, ganyan-ganyan. Or yung mga joke na minsan nga talaga po may laman ng joke ni Kuya Val. Pero still, okay po ang pakikitungo nila sa akin. And umalis din naman ako sa Kalingap, hindi dahil sa kanila. Hindi dahil kay Kuya Rab, hindi dahil kay Kuya Val. Dahil yun sa mga reactors. So, yun. Kaya and hindi never ko po sila binlame regarding sa mga reactors. Kasi, alam ko po na uncontrollable yun. Dati, parang medyo nagtampo din po ako noon. Kaya nga, na umalis po ako. Kasi parang alam mo yun, parang mararamdaman mo na hindi ka pinagtatanggol or walang ginagawa sa'yo. Walang ginagawa para protektahan ka, ganun. Pero, pag naandun ka na pala sa sitwasyon na yun, kasi diba, may mga bagay na hindi natin maiintindihan hanggat hindi natin nararanasan. Diba, nung nag-start na ako mag-vlog, ganyan, may mga reactors na nakikipag-collaborate, ganyan. Doon ko na-realize na, oo nga, hindi sila, parang naramdaman ko yung hindi nila ako pinrotektahan sa mga bashing kasi hindi nila ako pinrotektahan, ganun. Wala silang control doon. Wala silang kakayahan kahit anong sabihin nilang tumigil na, ganito, ganyan. Kung ayaw tumigil ng mga reactors na mag-content, na magsalita, kung hindi ganun kataas ang respeto nila sa kay Kuya Rab, kay Kuya Val, ganyan, walang mangyayari. Ibabash ka nila kasi trending ka, kasi pinag-uusapan ka, kasi napag-uusapan ka, kasi may pag-uusapan sa'yo, ganun. Yun yung mga na-realize ko sa mga nangyari, ganun. Pero yun, never ko po binlame na parang basta wala akong binlame. Kahit, ang totoo din po yung mga anti-kalingap, hindi po yun parang nag-exaggerate lang, ganyan. Totoo po na may mga anti-kalingap kasi, nung pag-alis ko ngayon ko lang ito ikukwento kasi parang ngayon lang ang perfect time na ma-share ko to. And i-clarify ko na wala po akong pinapanigan, ayaw kong makisawsaw, ayaw kong magano. Etong kinukwento ko is based sa nangyari sa akin, based sa na-experience ko, based sa nakita ko kung ano yung totoo, and sa mga realizations ko, ganyan. Hindi ito against sa Kalingap or against sa kabila. Hindi po. Wala. Paras po sila nire-respeto ko. And yun, totoo po yung may anti-Kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin noon nung umalis pa ako sa Kalingap, parang pinagsasalita ako ng masama sa Kalingap, ganito, ganyan, na sa kanila, makipagsanib para sa ganyan. Pero never po akong pumayag kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganon na hindi ako ganong klaseng tao na magpapadikta, lalo na pag alam ko namang mali. So ayun po mga Kalingap, thank you nga po pala kay Medit, yung dating Kalingap Angel na umalis. Ang ganda po ng statement po niya, ang ganda ng paliwanag niya, although yan po ay hindi po yan mga Kalingap kinausap ng kahit na sino sa Kalingap para magbigay po ng ganyang statement. Siya po ay may sariling channel, may sariling community, nagbigay lang po siya ng kanyang perspective at sinabi lang po niya yung kanyang nararamdaman dahil sabi nga niya napakagandang opportunity para i-share yung ganyang bagay. At ayun sinabi niya napakalinaw, napaka open-minded, ang ganda ng mga sinabi niya.
Kasi talagang naintindihan niya yung kalakaran sa social media na ang mga bashing ay hindi po kontrolado ng Kalingap. Ano, kung mayroon nung nasa loob ng community ng Kalingap, yan po ay nababash, yan po ay may mga taong nagsasabi na hindi maganda. Although kahit ulit-ulitin po naming sabihin na wag i-bash, wag gawa ng negative na reaction, ang social media po is uncontrollable. Ang dami pong ngayon, ang dami na pong gumagawa ng channel kasi napakadali nang gumawa ng channel. Halos lahat na ng tao ngayon ay vlogger po. Ang dali na lang magbigay ng statement, ano? So, napakaganda ng sinabi ni Medit na although ganun nga yung social media, yung kalakaran sa social media, alam niya na ang mag-amang Matubang, Kalingap Rab at Kuya Val ay walang kahit anong ginawa sa kanyang masama. At maganda pa nga, ino-offeran pa nga siya ng mga opportunity, maayos yung pakikipag-communicate sa kanya until now. At naging okay din po yung kanyang pag-alis sa Kalingap. Naging maayos po yung kanyang pagpapaalam. At hindi po totoo yung sinasabi ng isang angel sa isang show na kapag umaalis ay sinisira yung dignidad ng isang o dati beneficiary. So yun po mga Kalingap ay patunay na hindi po lahat ay ganun po yung pananaw, perspective sa mga pag-alis sa Kalingap. At ang ganda rin po mga Kalingap nung sinabi niya, binahagi niya na totoo yung anti-Kalingap na once may umalis, once na may mga umalis, may mga anti-Kalingap na nagbabantay para offeran agad na sumama sa kanila. So, inoferan niya daw siya, inanon daw siya, may mga anti-Kalingap na nag-offer sa kanya na magsalita against Kalingap. So, imagine guys, yung ginagawa ng mga anti-Kalingap talaga na gusto nilang pabagsakin ng Kalingap. So, pero napakatalino ni Medit kasi hindi siya nagpadikta dun sa mga anti-Kalingap na nag-aalok sa kanya na mag-join force daw dun